So for today's vlog, magbibigay ako ng kadalasang 10 dahilan kung bakit ayaw magnegosyo ng iba. So tapusin mo yung video ko kasi baka makarelate ka dito at baka makahelp ito sa'yo para magbago yung mindset mo about dito. So una, wala akong pera. Ito ang pinakaunang dahilan na maririnig mo kapag usapang negosyo na. Wala akong puhunan. Pero kung iisipin mo kapag may gusto tayong bilhin, bagong cellphone, bagong gamit sa bahay o kahit outing kasama ang barkada, nakakahanap tayo ng paraan. Nag-iipon tayo, naguhulog o minsan nangungutang pa. Ibig sabihin, hindi talaga imposible ang pera. Minsan, mas madali lang tayong gumastos sa gusto natin kaysa mag-invest sa bagay na pwedeng magbago ng buhay natin. Pangalawa, wala akong time. Marami rin nagsasabi na gusto nilang magnegosyo pero wala silang oras. Pero kapag trabaho ng ibang tao, kaya nating magbigay ng 8 hanggang 12 hours sa isang araw. Tama? Minsan kahit pagod na tayo, pumapasok pa rin tayo dahil kailangan. Diba? Kung kaya natin maglaan ng ganoong oras para sa pangarap ng ibang tao, bakit kapag sa sarili na nating negosyo, bigla na nating sinasabing wala na tayong time? Pangatlo, hindi ko kaya. Ito naman yung dahilan na galing sa pagdududa sa sarili. May mga tao na agad nagsasabing hindi sila pang negosyo. Pero isipin mo natuto tayong magtrabaho sa ibang bansa, natuto tayong mag-adjust sa ibang kultura, at natuto tayong gumawa ng mga trabaho hindi natin alam dati. Kung kaya natin matuto para sa trabaho ng iba, bakit hindi natin kayang matuto para sa sarili nating negosyo? Pang-apat, paano kung malugi? Takot ang karamihan na baka mawala ang pera nila. Pero kung tutusin, sa buhay natin kahit saan may risk. Kahit sa trabaho, walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ka may trabaho. Isang problema sa kumpanya, sa pagbabago sa economy, o isang emergency lang, pwede kang mawalan ng income. Ang tanong, mas safe ba talaga na umasa sa iisang source ng kita? Panglima, hindi ako marunong magbenta. Marami ang nagsasabing hindi sila marunong magbenta, pero sa totoo lang, halos lahat ng tao nagbebenta araw-araw. Kapag nag-a-apply tayo ng trabaho, binebenta natin ang sarili nating skills para matanggap. Kapag kinakausap natin ang boss para ma-promote, 'di ba? Pinapakita natin kung bakit karapat-dapat tayo. Ibig sabihin, marunong tayong magbenta. Nabebenta nga natin yung product na meron sila. 'Di ba? Hindi lang natin napapansin pero marunong tayo. Yun nga lang, product ng ibang tao. Pang-anim, hindi ako confident. 'Di ba? Mahina daw ang loob. May mga tao na iniisip nila na hindi sila magaling magsalita o makipag-usap sa tao. Pero tandaan natin, ang confidence hindi ipinapanganak. Natututunan yan. 'Di ba? Kahit naman ako, hindi naman ako marunong dati magsalita, kinakausap ang sarili sa cellphone. Pero natutunan ko. Lahat ng successful na negosyante nagsimula sa pagiging mahiyain, nagkamali at natuto habang tumatagal. Ang tanong, bibigyan mo ba ang sarili mo ng pagkakataon matuto? 'Di ba? Pang-pito, hintayin ko muna ang tamang panahon. Ito ang isa sa mga dahilan na parang tama pakinggan pero kadalasan ay nauuwi sa wala. Maraming taong nagsasabing magsisimula sila kapag handa na sila o kapag may perfect timing na. Pero ang totoo, walang perfect timing sa buhay. Kung hihintayin mo ang perfect moment, baka dumating ang panahon na lumipas na ang maraming taon pero wala ka pa rin nasimulan. Marami dito sa abroad ang tumanda na ito na ang naging aging story nila. Tama? Pang-8, okay na ako sa trabaho ko. May mga tao rin na nagsasabing sapat na ang sweldo nila at okay na sila sa sitwasyon na nila ngayon. Walang masama doon, pero ang tanong, sapat ba yun para sa future? Paano kung magkaroon ng emergency? Paano kung mawalan ng trabaho? Paano kinabukasan ng pamilya? O ang pag-aaral ng mga anak kung isa lang ang source of income? Tama? Pang-9, nakakatakot magsimula. Natural lang talaga na matakot sa bagong bagay. Lahat naman tayo dumaan sa ganitong pakiramdam. Pero kung lagi tayong magpapatalo sa takot, walang mangyayaring bago sa buhay natin. Minsan, ang kailangan lang ay isang maliit na hakbang para magsimula. At doon na magsisimula ang pagbabago. Pang-10, ito na yung pang-10, hindi pa ngayon. Ito ang pinakamapanganib na dahilan sa lahat, ang pagpapaliban. Maraming pangarap ang hindi natutupad, hindi dahil imposible, kundi dahil palagi sinasabing bukas na lang o sa susunod na lang. Hanggang sa dumating ang panahon na lumipas na ang mga taon
at wala pa rin nagbabagot na simulan. Kung iisipin mo ang 10 dahilan na ito ay madalas nating naririnig at minsan ginagamit din natin. Pero kung titingnan mo ng mabuti, maliit lang ang mga dahilan na yun kumpara sa mga bagay na kailangan nating isipin sa buhay. Ang kinabukasan ng pamilya, ang mga emergency na pwedeng mangyari, ang pag-aaral ng mga anak at ang seguridad ng ating future. Diba? Mas konti ang dahilan kumpara sa dahilan na kailangan mong magnegosyo. Kung isa lang ang source of income mo, isang problema lang pwedeng magbagong lahat. Kaya tanong ko sa iyo ngayon, sa 10 dahilan na ito, alin ang dahilan mo? At mas mahalaga na tanong hanggang kailan mo gagamitin ang dahilan na yon bago ka magdesisyon ng baguhin ang buhay mo?